natin. So, hindi yan ang tinuturo sa chapter 16. So, nakita natin na inept, because of unbelief, ni Sarai, sa promise ni Lord, binigay si Hagar. At lumabas si Ishmael. And I still believe that God has a purpose. May purpose siya para kay Ishmael. Now, at this time, chapter 16, 86 years old na si Abraham. Or Abram, pangalan niya dyan. So, 11 years, diba? Lumipas si Ishmael. Ang isip ngayon ni Abraham, ito na siguro. Ito na yung heir ko. Si Ishmael. But, the Lord said, hindi yan. At chapter 17. Diba? Nagpakita ulit sa kanya si Lord. Sinabi sa kanya. At dito, binago yung pangalan ni Abram. Sabi sa chapter 17, verses 3 and 4, Then Abram fell on his face, and God said to him, Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be called Abraham. For I have said, you, the father of a multitude of nations. So, Abraham, meaning father of multitudes. But, sinabi ni Lord, pero hindi si Ishmael. Sabi ni Lord, next year, kakaroon ko yung anak. Dito, natawa si Abraham. Kala ko nung una siya, Sarai lang. Pero nakuna nagtawa si Abraham. Sabi niya sa Genesis chapter 17, verse 17, Then Abraham fell on his face and laughed, and said to him, Shall a child be born to a man who is 100 years old? Kasi 99 years old na siya dito. And next year pa ang sinabi ni Lord, 99 na, imposible pa. Sabi ni Lord, next year pa, 100 na. Si Sarai, by that time, 90 years old na. Paano naman kami magkakata? So, parang mukhang imposible. Diba? Ang sinasabi ni Lord, kay Abraham, talagang dinala siya sa kaluluwa. Kung wala sa iyo yan, hindi lahat. Wala sa iyo yan. Because if you would remember, back to, babalik na tayo ng konti sa chapter 15, nandun yung covenant to God. Yung sinabi niya kay Abraham, sige, magpatay ka ng mga hayop, diba? Hatiin mo sa gitna. Kasi ganun yung covenant sign nila. Ngayon tayo kontrata eh. Signature sila, yun ang pinaka-signature. Pag lumapad ka sa gitna nun, sabihin lang, you fulfill your obligation, he will fulfill his obligation, buo yung covenant. But doon, nakita natin, pinatulog ni God si Abraham. Ang lumapad lang sa gitna, si God. So yung covenant nila, it all depends on God's faithfulness. Wala kay Abraham. So kahit na maging unfaithful yan, still God is faithful. So yun yung nangyari dyan. Diba? So talagang dinala si Abraham doon sa kaluluwan, 100 years old, nakakanak ka. At si Sarah, 90 years old. Now, nakikita pa natin yung faithfulness ni God. So natawa na si, diba? Si Abraham. Posible talaga yung sinasabi nito. Chapter 20 ng Genesis. Dahil sa nagkaroon na naman ng problema kung nasan sila, umalis sila, punta sila kay Abimelech. Dito, dahil si Sarah talagang maganda, kahit 9 years old na, sabi niya, pinagsinungaling nila ni Abraham. Kasi dati at that time, siguro parang ang itsura ni Sarah, siguro around parang 4 years old yung ngayon. Yung 9 years old nila dati. Kasi iba na ngayon, baka mapicture mo. Hindi, diba? So that time, para naman mapicture nila, hindi nasisinungaling yung Bible. Mga parang 4 years old yan. Ayan yung age ni Sarah. And, diba, it's true also for us. 40 years old, medyo imposible na magkaanak, nahirap magkaanak. So, pinagsinungaling niya. Sabi niya, kasi baka patayin talaga ako ng mga yan eh. Dahil sobrang ganda mo, kukunin ka niya. And true enough, ganun ang nangyari. Nagustuhan ng Abimelech, si Sarah. But God's faithfulness is there. Dahil inayaan niyang managinip si Abimelech about Sarah. Nalaman niya na asawa ni Abraham, si Sarah. Wala pa si Isaac dito, diba? Dahil kung nagkataon, hindi na naman gumalaw si Lord, magiging asawa ni Abimelech, si Sarah. So, nakita natin yung faithfulness ni God. Siya pa naman gumalaw. Hindi pwede mangyari yan. Now, dito na tayo sa chapter 21. 100 years old si Abraham, 90 years old si Sarah, lumabas si Isaac. Si Lord pa nga nagpangalan, you shall call him Isaac. You shall call him Isaac. So 100 years old, minus 75, di ba nung pinangako, ilang years?
naman. 100 minus 75. 25 years. Ay, ikaw ang hintayin niya. Kung lang ako sa isinusuro. Ngayon, ito na gawin mo yan. Pero after 25 years, ang masama na, hindi mo pa alam. Kaya naman, ito ko kaya sinasabi. But still, makikita natin how the faithfulness of God in the life of Abraham. Yun pa niya. Yung tipong wala ng kakayanan si Abraham at si Sarah na mga lakas. Still, paano ko yung pakapok sa'yo? Lumabas si Isaac after this phase in chapter 22. And all of a sudden, God will recall yung promise. 25 years kung hinintay na. And by this time, malaki na si Isaac in chapter 22. Hindi naman sanggol niya, di ba? Kasi pinagbuhat eh. Right. Sanggol ko, naglalakad sila. So, conservative, di ba? Around 13 years old or 14 years old, teenager. Just imagine, 25 years, hinintay, pinalaki mo ba? And all of a sudden, the Lord said, take your son, your only son, whom you love. Sa niyo, sa verse 2, yung emphasis, kasi hindi natin ma-picture eh. So kaya nilagay sa sulat. Can you repeat the words, no? Take your son, your only son, whom you love. Ano mahalaga pag Abraham si Isaac. Lord, pinangako na eh. Ngayon uunin mo. Can you imagine? Can you picture kung ano yung nangyayari dito? This point in time to Abraham. I want you to picture that para ma-appreciate natin yung story. God tested Abraham. The word test there means to prove, to exercise, or to train. It is not for Abraham to para madapak siya. It is to prove his faith. So he wants Abraham to exercise his faith. Kaya mabigat naman na siya. Diba? Yung pinapagawa. Yung pinapagawa kay Abraham. Imagine someone very dear to you. Isa niya, bagay lang, ang hirap lang ibigay ko. Someone, tao, anak mo, ibigay mo. Okay, offer him to me. One of our milestones kami mag-asawa is that when Toby almost died, nung pinanganak siya, I can imagine ba, kasi nakita ko mismo kung paano ng asawa ko si Toby. Literally, yung kung nakita nagpantay yung dalawang paa. Because nung na-hospital siya, something was injected sa IV niya. Biglang parang nagkukulat si Toby. So, nanigas siya. Literally, hawak-hawak siya ng asawa ko. Nanigas. Nagkukumulat eh. And I saw, diba yung mga ugat lumabas. Tapos nanginginig nito talaga. So, at that time, ano ba gagawin ko? Will I give you? Or ilalaban ko siya sa inyo? Kaya nararamdaman ko rin, is yun, 4 days old pa lang si Toby nun. Kaya po, lumaki na eh. Kaya nararamdaman ko sa ilang, anong ito ibigay? But just like sa buhay ni Abraham, the Lord is faithful. Dahil nakita naman si Toby niya na nandiyan ang buhay niya. Hindi namin alam what happened, but yung dumating yung doctor, dinuhan lang, unti-unti bumabalik ulit yung kulay niya. Walang istaksak, wala anything, but doon ako natuto talaga magsabi, Lord, let your will be done. Kasi wala akong magagawa. Wala na akong magagawa. And the same is when James chapter 1 verses 2 to 4 said, consider pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So being a father, I can feel the tension in Abraham. But Abraham, sabi ko sa inyo, he knows God, so he obeyed. Notice the parallelism in Genesis chapter 12 verse 1. Go from your country to the land where I will show you. Dito naman sa Genesis chapter 22, diba? Offer your son the mountains on which I will show you.
Hindi niya rin alam kung nasaan yung mountain. But Abraham obeyed the Lord. Diba? Siya pa yung nag-cut ng woods. Imagine, diba? Paano yung mga tatay dito? Kayo yung nagputol-putol ng mga tao. Eh, alam nyo kung para kanino yun. Diba? Ano kaya yung iniisip ni Abraham habang ginagawa niya? And then journey, diba? Sinama, magsama pa siya ng dalawa ng kasamahan. 3 days journey. So doon sa 3 days na yun, I can't imagine ano yung nagdadala sa isipan niya. Siya alam niya ang gagawin niya. Paano yung mga kasama niya hindi naman. So siya yung malamang nag-iisip. Is he thinking about the goodness of God in his life? About the faithfulness of God in his life? Ano? Lumalakad eh. Ang mabigat pa doon, sabi sa narrative, on the 3rd day, kung nanonood tayo ng sine, ito yung wala ng taliwan. Kasi pag kayo tumayo, nawala ng climax. Ito na, papunta na doon eh. Diba? Sabi sa Genesis chapter 22, on the 3rd day, Abraham, diba, lift up his eyes and he saw the mountain. Imagine nila. Diba? Naglalakad sila, okay pa yun eh. Ito, malayo pa yun, wala pa naman. O parang paglalakad dyan, pag tingalanan din yan, kaya na yung mountain. Ano na yun, nararamdaman ng Abraham? Ito na. Kasi yung notice, partida pa, yung first day, second day, pero on the 3rd day, nakita niyo yung mountain. Para bang sinabi ko, dito mo na yung mga kaya na. Ano kaya yung nararamdaman ni Abraham? But let us see his response. And he said in verse 5, then Abraham said to his young men, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship. Nandun ba ang praise and worship team? Isip sa karosa, naghihintay kay Abraham. Kasi mag-worship daw eh. Yun ba yung worship sinasabi? I'm not saying na masama yung ginagawa natin dito, diba? What I'm trying to say is that worship is more than singing a song. See? Ang sinabi ni Abraham, ano ba gagawin ni Abraham? Pagdating sa taas, he will offer his son. Hindi naman basta his son. His only son, whom he loves. Diba? Yun ang description. Ibibigay yung pinaka-mahalaga sa buhay niya. That is worship. I think hindi magagawa ng Abraham yan if he himself, diba? Kung yung buhay niya, hindi niya ibinigay yung lahat kay Lord. By this time, I believe, ibinigay na ni Abraham yung buhay niya. Kaya kaya niya ibigay lahat na kay Lord. Kasi mismo sarili niya, sa'yo na ako eh. So the question for us, beloved, how about you? Do you really surrender your life to God? How about that? Is He now your life? Na kaya mo ibigay ang lahat? Kasi ibinigay mo na yung sarili mo muna. That is worship. Romans chapter 12 verse 1 says there, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Yung buhay natin ang worship. Our life is worship. Kung yung ginagawa mo, para Lord, that is worship. Yung araw-araw na ginagawa mo. Kung yan ang naiisip natin, I think, hindi, we will have a holy life. Kung naisip natin ang bawat pero ko pala, worship the Lord. Now, church, I want you to know that trials and testing of our faith will just come our way. Kagaya ni Abraham, bigla na lang yan. Kagaya na sinabi sa James, when you face trial, not if you face trial, when, bubulaga na sa atin, baka kasunod na natin yan. But, I want you to respond positively in trials. That we will have that attitude of worship in God, even in the midst of the trials. What is crucial here is our intimacy with God. Because if we are not intimate with Him, malamang naman, kapag nasa gitna tayo ng trial, we will just grumble. We will just murmur, puro reklamo. But if we are intimate with God, knowing that He has a purpose still, even when we are in the midst of trial, we can
worship